Tsaka drive ko na itong si Watod from Luzon to Mindanao. 3 beses itong pabalik-balik ng Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao. Sinasakay ko ng barko. Ano-ano yung mga idinagdag mo rito kay Watod bago mo na-achieve tong... Hindi bibigay to? Hindi. Sigurado ka? Kaya ko rito tol ha. Huwag kang bibili ng minivan! Buhay minivan. Ngayon ay nandito tayo sa kalagitnaan ng isang masukal na lugar. Dito sa napakalayong lugar ng May Kawayan, Bulacan. Dahil meron tayong espesyal na makikilala na minivan at minivan owner ngayong episode na ito. Kulay blue. Pati brief ko guys, kulay blue. Patingin! Huwag natin ipakita. Malamang ito na yung pinakasikat na kulay blue na minivan na makikita ninyo. At malamang kung mahilig ka sa minivan, narinig mo na ang pangalan niya. So wag na natin patagalin, puntahan na natin siya, kilalanin na natin siya, pakinggan na natin ang kanyang buhay minivan story. Come on! First time to. Come on! Okay, so ito nga, nakita nyo dito si Bukbok at syempre, andito, marahil isa sa mga pinakasikat na minivan. Di ba, Tol? Tama ba yun? Oo, sinabi mo na eh. Para sa akin yun, ha? Oo. Para sa akin. So, hindi ka naman nagmamalaki nun, Tol. Pero ako, ipagmamalaki ko, kaibigan ko, ang nag-iisa. Boy first time. Green light, let's get it. Palakpakan naman. Boy first time. Tol, kumusta, Tol? Ayos lang, medyo ramdam pa yung sakit ng katawan dahil nga galing ako sa napakahabang biyahe kasi. Minivan mo, Tol, si Watod. Ano ba ibig sabihin ng Watod pala? Si Watod is a Bisaya word kasi ako Bisaya nga ako, 'di ba? Lumaki ako sa Aklan. So yung Watod or Watod is ito yung mga batang gala. Batang gala. Madalas ginagamit yung salitang Watod sa mga bata. Umuwi na kayo kasi Watod kayo ng Watod. Ah, Watod ng Watod. Oo. Gala kayo ng gala. Gala kayo ng gala. Oo. So, ayun, doon ko naisip, sabi ko yung van na bibiling ko na minivan, magiging sobrang gala. Paano mo nakilala ang minivan? Saan mo unang nakita ang minivan? At paano ka nakumbinse na parang gusto kong magkaroon ng minivan? May mga times kasi na sa gabi na hindi ako agad makatulog. So, Teka lang. Oh. Anong ginagawa mo pagka hindi ka makatulog? Di ba? Hindi ba? Hindi, ano yan? Mga music. Nasa mahilig ako manood ng mga relaxing videos. Minsan nga, tumititig lang ako sa dagat na may music. Tapos hanggang sa antokin ako, nakakatulugan ko na lang sa sofa. Hanggang nag-explore ako nauwi ako sa nagbabackpacking ng mga campers. Daligaw ako na nakakita ako ng isang hapon gamit ito. Sa loob talaga, as in nakaset up siya na, na nagka-camping siya. Sabi ko, ang ganda. Kumbaga yung inspirasyon talaga nung mini camper van na to, yung kakanood ko ng mga hapon ng mga campers. Hindi blurred yun. Hindi. Malinaw naman. Malinaw naman siya. Pero depende, may mga pixelated lang ganun. Pero aaninag mo pa rin. Hindi kasi, yung term na blurred, ito Tol, seryoso to. Okay. Yung term na blurred, sa Japanese, ang term na ginagamit nila, bokeh. Bokeh. Bokeh, di ba? Pag yung sobrang blurred, Ang programang ito ay rated SP. so, papaano mo nakumbinsi ang sarili mo na kukuha ako ng minivan? Nag-iisip-isip na ako ng ano bang pwede kong gawin ulit na makakapag-travel ako kasi medyo napagod na rin nga ako sa kamotor. Kasi ang dami ko ng mga loops na ginawa. So sabi ko, gusto ko naman makapag-relax. Nung nakita ko to, nagka-interest nga ako na, nagta-travel to mga to na merong bahay na dala. Yung iba pa nga doon nagluluto, may mga TV na maliliit, mga ganyan-ganyan, kompleto. Naalala ko, nung nasa Davao City ako, may pinatesting sa akin na ganito. Ang liit ng sasakyan, sabi ko, nag-drive ako. Napaka-weird naman ng sasakyan na to. Bakit ganito kaliit ito? So nakapag-drive ka na pala ng minivan bago ka nagkaroon ng plano na kumuha ng minivan? Oo. Doon ako nagsimula na mag-search ng minivan. Kaka-search ko, doon ko nakita si Dodong Laaga. Ano yun? Right away, pinag-ipunan mo? Hindi na ako nakapag-intay. Parang within a week. Bumili ka na kagad? So ito, saan mo nakuha to? Dito na yan sa Luzon sa atin. Sa Luzon. Ganito na itsura niya.
Dati punong-puno pa yan ng mga decals. Ayun nga, nung una, gandang-ganda ako sa mga decals niya. Ay, hindi. Nung pumunta ako ng Mindanao, dala ko to, puno pa siya. Dumating siya ng Mindanao, naubos na yung sticker kasi ginawa ko, pinakbak ko ng binakbak habang nagsa-stopover. So ito tol, si Watod ba ay anong unit, anong model? Si Watod ay DA64W, 4x2 lang siya. 4x2. Oo. Dati siyang may turbo, pero yung tinatawag nilang kapon, Kapon. tinanggal yung turbo. Kaya yan tuloy ngayon siya. Lakad kapon. Hindi, okay lang isipin siya. mo, galing ka sa hapon, punta ka ng kapon, di ba? Okay lang naman, magkatunog naman eh. Kadalasan, well, nakikita naman na nila, pero iba pa rin pag ikaw ang magkukwento. Kadalasan, saan mo ginagamit tong si Watod tol? Long driving, yun, camping. Tapos yung pang personal use naman sa mga lakad, hindi ko siya masyado nagagamit. Kumbaga, si Watod is for ano lang talaga, travel lang talaga. Tsaka pang YouTube. Yung pang personal ko, kasi yun nga, personal na mga lakad ko na, kunwari, magka-camping ako. Kasi hindi naman all the time kapag nagka-camping ako, video ko. Nakakakuha ko ng ng relaxation sa camping. So, tinatanggal ko muna yung vlogging. Saan na yung pinakamalayo mo na minaneho si Watod? Hanggang saan ka na umabot? Pinaka-ilalim na lugar ng Mindanao. Pinaka-dulo. Pinakadulo ng Mindanao. Saan yan? Anong lugar yun? Jensan. Kumbaga yung Jensan, yung General Santos City. City yun, di ba? Yung pinakababa. Kumbaga parang yung pinaka-puwet ng mapa ng Pilipinas. Andun na yun. Pinakadulo. Gano'ng kalayo yun? Nakwenta mo ba? Mula dito? Oo. Libo-libong kilometrahe yun. Estimate lang. Kung hanggang Davao City from Manila, kung di ako nagkakamali, nasa 1,400 or 500 kilometers yun. Depende sa dadaanan mo. Parang yun yung pinaka-tansya. Mas malayo pa yun? Oo, mas malayo pa yun. Kasi ang Davao City kasi hindi wala pa sa baba eh. So bababain mo talaga sa pinakababa. Kayo na lang mag-research. Nasa laptop naman kayo, no? O kaya wag niyo yung cellphone nyo. Kaya lang mag-search kung gaano kalayo yun. Bulacan, papunta ron sa buntot ng Jensan. Tsaka drive ko na itong si Watod from Luzon to Mindanao. 3 beses itong pabalik-balik ng Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao. Sinasakay ko ng barko. Mga nagdadalawang isip dyan. Ang dami nagtatanong tol, kaya ba long drive niyan? Tsaka Japan yan. Pag-usaping Japan. Isipin mo tol, Japan, lumaban sa mga Bosanian yan. Lumabas si Voltes 5, gawa ng Japan yun. Oo. Di ba? Kung yung mga Bosanian nga, kayang talunin ng Japan. Dali, pagka nagka-camping ka tol, ano yung mga madalas mong ginagamit dito? Ba't naging ikaw? Bakit? Wala. Ito, si Boy P, kausap natin, hindi yan. Bakit? Kasi wala akong roof tent. Bakit? May roof tent ba ako? Ako lang may roof tent. Dapat nga, hindi ko kayo kinakausap eh. Gusto ko lang ipakita sa video ko na late ka dumating. Pagtaas mo inumin yung Ang sama natin, no? Pagkatapos na ibigay ng tubig, ginagayan natin si John. Speaking of sama mo ako. Ano ba yung mga yung mga idinagdag mo rito kay Watod bago mo na-achieve tong... Yung unang ginalaw ko talaga sa kanya, Huy, Boy P! Ano yung una mong ginalaw sa kanya? Pambira ka naman. Pero ako, pansamantala ko munang ginalaw ang video na to para ipaalala sa inyo na 2025 na at ngayong 2025 ay meron tayong misyon at yun ay makapagpamigay ng 2 minivan. Paano natin magagawa yan? Kailangan lang umabot tayo ng 600,000 subscribers para makapagpamigay tayo ng isa. At pag umabot tayo ng 1 million followers sa Facebook, ay magpapamigay na naman tayo ng isa pa. Kaya magiging 2 ang posibleng minivan giveaway natin na magagawa ngayong 2025. Kaya naman, mag-ambag ka na, mag-like, follow, and subscribe ka na para magawa na natin yung minivan giveaway ngayong 2025. So ngayon ay alamin na natin ano nga ba yung unang ginalaw ni Boy P dun sa minivan niya na si Watod. Doon na tayo. Let's go! yung unang ginalaw ko talaga sa kanya, customization, yung loob. Pinagtatanggal ko yung mga captain seat, tapos yun nga, yung interior, ginawang more on wood. Silipin natin yun. Oo, Tol. O yan. Ikaw magbukas. O yan na siya. Yung mga gamit lang, pero yun nga. Dahil minivan, mini talaga. Ayan, kahoy nga yung loob. Yung kisame, yung walling. Kahoy din ba yan, Tol? Yung walling na yan? Puro kahoy yan. Oo. Pero yung harap, wala naman masyado na bago, Tol. Wala. Oo. Ang nakikita ko lang dito, ayan, may gumagana ba yan? Yung outlet mo na yan? Pwede ka magsaksak ng ano dyan? Kinakabit ko yun sa power station. Yun yung mga kailangan pag nagba-van life camping, no? Sa harap tsaka sa likod, merong saksakan. Bale, 1, 2, 3, 4, 5. 5 saksakan. Ikaw yung pang-6. Saksakan ng pogi. Let me correct you. Ano?
Guwapo. Saksakan ng gwapo. Yan. Okay. Sa likod tayo. Andito yung mga ano mo eh, mga malaki mong gamit eh. Ano ba tong mga to? Ayan, dahil nga... Mga essential ba lahat yan, tol? Oo. Kasi nga maliit nga yung minivan natin. So dapat, yung mga nilalagay natin is yung mga kailangan lang talaga. Lalo na tulad sa akin, camping yung mundo ko. So dapat, sa maliit na sasakyan na to, mailagay ko lahat-lahat yung mga basic talaga na kailangan ko. Hindi pala basic eh. Yung mga essentials kung tawagin. Essentials. Oo. Kagaya ito, may dala kang cooler dito. Cooler, tubig, Tubig. kumot, unan, Oo. mga ilaw. Tapos dito, may mga hammocks ako at mga body bag ba kung tawagin. Tapos merong solar panel dito. Para sa power station sa power din. station ko. Tapos yung mga box ko doon na lagayin din ng mga kung ano-ano. Kumbaga, naglalagay ako ng box para yung mga gamit ko hindi nakakalat. Pero sa dami ng laman nito, nakakatulog ka pa rito? Nakakatulog ako dyan. Kasi kapag nagka-camping naman ako, pag nakahinto sa campsite yun, nakababa naman lahat-lahat ng gamit ko. Dito, marami siyang laman. Pero kapag kailangan ko ng matulog, maluwag ako dyan. Kasi may dalawa kasi laging sitwasyon ako kapag ako ay nagbumabiyahe. Pag nasa campsites ako, yung lahat ng gamit ko na to, nakababa. So, luluwag to. Luluwag to. Mm. Ngayon, kapag alam ko naman na mahaba talaga yung biyahe ko na medyo malabo o konti yung chance na makadaan ako sa mga campsites, nagle-lessen ako ng gamit. Kunwari, yung power station ko na malaki, Ah. gagamit ako ng maliit na power station. Tapos tol, ayan, itong tent na to na nasa ibabaw natin, kailan mo na pagdesisyonan na kailangan mo nito? Kailangan mo nang magkaroon ng ganitong klaseng tent? Kasi nga, umattend ako sa off-road event ng SR Performance. So parang 3 days yun na event na puro off-roading. Tapos yung mga naglalaro doon, nagka-camp. Doon lang din. Doon lang din. Oo. Tinanong ko yung SR. Pwede po Tinignan lang din ni Sir Rob ng SR. Sabi niya, kakasya to dito. Tapos ayun na. Siguro sa loob ng 2 linggo, kinabitan na siya. Kinabit na. Kaya meron siyang sariling mga parang bracket ba to, Oo, tol? Na, Kasi pag roof rack na yung madalas natin nakikita, Oo. pag pinataw mo to, bibigay yun. Nilalagay talaga dyan is heavy duty talaga na Oo. kaya mabuhat ng mabigat. So, hindi lang siya roof tent. Tapos meron pa siyang slim rack na tinatawag na heavy duty para pagpatungan nung mabigat na tent. kanina nakuna namin kung paano sinet up ni Boy First Time itong roof tent na to. Napakabilis lang. Parang mga less than 5 minutes lang niyang sinet up. Ayan, nakikita ninyo, unti-unti niya binubuksan, tapos binuksan niya lang na ganyan, tapos nilapag niya lang na ganyan. Tapos eto na, okay na, nakaporma na siya kagad. Pwede ka nang matulog dyan kagad, tol. Yes. Oo. Ako, tol, hindi pa ako nakakita ng ganito sa totoong buhay. Oh, silipin mo. Pwede ko bang silipin? Silipin mo. Pwede kong silipin. Akin na yung camera. Ako nakahawak. O, tol, pwede kong akyatin. Kaya ako nito, tol. Kaya ka niyan. Sigurado ka? No. Sabi mo, ha? Alam niyo naman, city boy ako, tol. Hindi ako, ano lang ako, escalator, mga gano'n lang inaakyat ko eh. Okay, so ito, nakakita ko rito na zipper. Bubuksan. Hindi bibigay to? Sigurado ka? City boy. Puro mo tao, nanginginig ka pa. Guys, pagka hindi naging okay itong ginawa namin na to, imposible talaga ako mag-camping. Kaya ako nito, tol, ha? Hey! Guys! Nasa naman ako ng roof tent, guys! Ayan, so may bintana pa rito. Ayan, no? Oh, pwede kang sumilip dyan, guys. Oh, dito ako sa bintana. Okay nga, tol. Tapos may bintana pa sa kabila. Ayan, si Bukbok. Ano si Netoy. Feeling ko pa pwede ako makatulog dito, tol. So, bibili ka naman. Consider mo na bang mag-roof. Pwede ako makatulog dito, tol. Anong pangalan ng pinanggalingan nito? SR Performance. SR Performance! SR Performance! Paano ba? Pabaliktad. Pabaliktad? Gitawag mo na yung GoPro. Ay, city boy. Makita. Napaka city boy na ito ng kaibigan natin, no?
Ayan, ayan. Bigat, naginginig. Basic, guys! Basic! Parang pinagpawisan ka eh. Guys, kung kaya ko, kaya nyo rin. Basic lang, oh. Yung pag-akyat, tapos na-enjoy ko talaga. Inspirational kung kaya mo Magka-amping ka na. kaya. Magka-amping ka na. Ha? Magka-amping ka na. Hindi. Okay din, tol. Naiintindihan ko na. Isipin mo, hindi pa masyadong presko dito. Pero presko dun. Malaking tulong nung 4 na walls nung tent, bukas lahat yan. Tsaka safe ko dyan na kung gusto mong mahangin, tapos sa gabi nagka-camping ka, hindi ka pasukin ng mga insekto, Oo. may net naman. Pag malamig na malamig talaga yung lugar, pwede mo siyang isara lahat. Tsaka yun nga, ang worry ko kasi talaga, itong side na to. Kasi Oo. wala siya sa ibabaw ng sasakyan eh. Pero matibay ang flooring yan. Oo, ang tibay nga. Naramdaman ko eh. 2 adult and 1 kid ang dyan. Ang pwede dyan. Pwede dyan sa taas. Galing. Luwag, di ba? Guys, hindi sponsored to ng SR Performance. Pero SR Performance, ang ganda po nung tent na to. Baka naman. SR Performance. Baka naman. May SR, di ba? Performer. Pagka dalawa kami, SR Performers. Di ba? SR Performers. Oh. Sa unang camping mo daw, boy, bibigyan ka na kagad. Ayan. Bakit taga-SR ka ba? Bakit pinamumunahan mo? Kaibigan ko sila. Kaibigan mo ba? SR Performers! Kasi SR Performance sila tol eh. Tayo yung performers. Tama. Pakitaan natin kung paano yung performers. Pag may mga events sila, no? Oh, mga ano lang, mga konting dance lang ng SR Performers. Oh, sige. Okay, 1, 2, 3, go! Oh. SR Performers! Ako tol, wala akong idea. Ano yung mga struggles na kadalasan pinagdaraanan ng isang katulad mo na nagba-van life camping gamit ang minivan? Hatiin natin sa dalawa. Kasi dalawa yung mundo ko pagdating sa minivan eh. Long trips, Yan. tsaka yung camping-camping. Ayan, sige, sige. Kapag bumabiyaya ko ng malayo, yung hihintuan ko talaga kung saan ako matutulog. Yun yung pinakaunang challenge. Kasi mahirap eh. Sa kalye ka naka-stop eh. Doon ka matutulog. Lagi nag-a-adjust yung sarili mo. Kasi nga bago yung lugar sa'yo. Iisipin ba, safe ba ako dito? Ganun palagi. So syempre, priority ko palagi, dapat safe ako. Oo. Kaya napupunta ako madalas kapag nag-long trips, gasolinahan. Oo. So pagdating sa camping, ano naman yung struggle mo? Pagdating naman sa camping, more on campsites. Oo. So minsan, ako kasi na masyado akong namimili bro ng pagkakampingan ko. Kasi magkahiwala yun eh. Gusto ko kasi pag nagka-camping ako, makakapagpahinga ako ng maayos. Oo. So minsan, nadidisappoint ako. Hindi sa campsite yung sitwasyon ng nadadatnan ko. Kasi nga, may mga nakakasabay na nagka-camp na hindi ba alam talaga kung ano yung meaning talaga ng pagka-camping. Kasi ang mga campers talaga, ginagawa nila yun dahil gusto nila magpahinga. Pero kung nagkakataon na nakaset up na ako, tapos biglang may tutunog at maghihiyawang kasi mga lasing na, yun ang pinakaunang challenge sa akin. Oo. Gusto ko talaga mag-pack up at aalisan ko talaga yan. Kaysa mapuno ka ba, Oo. ganyan-ganyan. Kung magka-camping ako sa mga campsites, sinisigurado ko muna, pinipm ko sila, tinatanong ko kung itong araw po ba na to, marami kayong mga guests, ganyan-ganyan, na sinisigurado ko na kahit papano, kung hindi ko man ma-achieve yung total na tahimik at makapagpahinga ako, at least minimize lang ba, na medyo kaya mong ito, tanggapin na, kumbaga makakatulog ka na rin kahit paano. So yun lang naman ang challenge, pero overall, hindi kasi nawawala talaga yung challenge kahit saang bagay. Oo naman. Malamang may mga nanonood din dito na gustong subukan yung pagka-camping gamit ang minivan, na gusto ring makarinig ng mga tips. Para galing sa isang ikaw, madalas mong ginagawa yan, halos araw-araw, parang naging buhay mo na yan. Ano yung maipapayo mo sa amin na mga, kung sakali first time na magka-camping sa minivan? Kung gusto nilang pasukin yung mundo ng pagka-camping, ang camping kasi is nilalapit mo yung sarili mo sa nature. Kumbaga tulad niyang, ito malalim na explanation, pero kung tayo mahilig sa music, pag nagka-camping ka, papatayin yung music mo. Ang music mo is yung tunog ng kalikasan, ilog, hangin, mga ibon. Yun talaga ang music mo. Dapat maisip ninyo o malaman nyo rin sa sarili nyo na kung bakit gagawin nyo yung camping, para saan. Ito ba is para gawin nyo sa pamilya nyo, para sa sarili mong kapayapaan, o magiging hinga mo sa 5 days na nagtatrabaho sa opisina. So syempre, kapag wala kang ibang activity from puro ka grind sa isang linggo,
maburnout ka. So, para sa akin, yun kasi nahanap ko eh. Ang laking bagay na meron akong camping sa buhay ko. Kasi meron akong palaging reset sa mga bagay-bagay. So, kung medyo nasusunog na ako, napapaso na ako ng stress, magka-camping ako, okay na ako. Hinga siya sa akin. Gaano katagal na sa'yo to si Watod? 2 taon at 6 na buwan. 2 taon at 6 na buwan. Magtatatlong taon. Magtatatlong taon Okay. So sa loob ng 3 taon na yun, Tol, maigsi lang. Kwento mo sa amin, paano binago ni Watod yung buhay mo? Mas naging kalmado akong tao nung dumating siya sa akin. Kasi dati nagmumotor ako, lagi akong intense ako lagi akong agresibo sa mga bagay-bagay. Laging mataas yung adrenaline ko. Ito yung nagturo sa akin na kumalma ka. Kasi nga, dati mabilis ako magpatakbo. Siyempre mga minivans natin hindi naman ganun kabilis. So na-train yung sarili ko na habang pinapatakbo ko siya na kahit gusto ko nang bumakbak, hindi ko magawa. Kasi nga, yun lang yung kakayahan ng sasakyan. So unti-unti, humaba yung pasensya ko sa mga bagay-bagay. Sabi ko, gusto ko nang makarating ng ganyan. Wala. Takbo mo, hindi naman mabagal yung mga vans natin Pero kung ikumpara mo siya sa ibang mga sasakyan, makikita mo yung diferensya. Ngayon, sa nakakabiyahe ng ganun, nag-adjust yung sarili ko. Nakapag-adjust ako na, ito lang talaga yung bilis na meron ako. Kahit anong gawin ko, hindi ko makokontrol to na dapat mahataw to. Overall, yung pasensya ko hindi lang sa biyahe, sa lahat ng mga bagay-bagay. Ultimo yung pag-setup ng tent. Unang setup ko dyan, sobrang stressed ako. Pero sinabi ko sa sarili ko, gawin ko kaya ito ng kalmado. Yung bubusisiin ko ba, yung nanamnamin ko yung bawat bukas ng zipper, pagtusok ng mga sticks, sabi ko, oh my God, ang sarap pala pag hindi mo nirarush yung mga bagay-bagay. Ninanamnam mo. Ganda no, Yun. Tol. Ang ganda no. So, kalmadong tao na ako ngayon. Kalmadong boy P. Oo. Tagal mo ka nang dumating dito, ba't Uy, teka, akala ko makalmado ka. Huwag mo nga awayin yung late. Ay! Huwag mo, ay. Binigyan ko kayo tubig! Ay! Baka may gusto kang ihabol na may gusto ka bang itanong kay Boy First Time tungkol sa minivan experience niya? Ano ang mga hindi dapat gawin sa pagka-camping? Ayun, para kasi yung binabanggit mo kanina. Ano yung, pag nasa camping kayo, ito yung wag nyong gagawin. Yeah. The rest okay lang. Para dito sa mga nagsisimula, lalo na. Lalo kung public na, yung mga lugar na maraming nagka-camp. Ang pinakauna na lang dapat, kapag nagka-camping, ang pinakauna talaga dyan na hindi nyo dapat gawin is yung mag-ingay. Kasi sa mga camping sites is maraming tao, maraming nagka-camping. Iba-iba ang mga mood ng mga tao dyan. May mga tao na gusto nagtatawanan, hindi maiwasan yan. Pero may mga tao na pumupunta sa mga campsites dahil gusto nila magkaroon ng katahimikan, tulad nung sa akin. Huwag tayong mag-iingay. Irespeto natin yung mga tao na nasa loob ng isang campgrounds ba kung tawagin. Kasi promise, yun yung ganun yung eksena na may confrontation o mag-aaway, pero trigger talaga yun na mapapaaway kayo o magkakaroon talaga ng sitahan pagdating sa mga campsites kapag maingay. To the point na, sir, pwede na po kayong mag-leave dito sa campsite. Ang dami mo nang kinuwento, Tol. Mga benefits sa'yo ng minivan, na itulong sa'yo ng minivan, paano binago ng minivan ang buhay mo. Pero sa kabila ng lahat ng ngayon, napakaraming hindi naniniwala sa mga pinagsasabi natin. Yung iba, akala nila scripted yung mga ganitong content ko. Meron din na mga nagdadalawang isip, kukuha ba ako ng minivan o hindi? Kung ikaw ang kakausap ngayon, Tol, sa mga nagdadalawang isip o sa mga may ayaw sa minivan, Tol, kausapin mo sila. Kung gusto niyo ng minivan, tapos nagdududa pa rin kayo, the more na tumatagal kayo na nagdududa, lumilipas ng mga linggo at buwan, sinasayin niyo yung mga panahon na dapat, kung meron kayong minivan, masaya na kayo. Di ba? Nakapag-travel na kayo. Kasi alam namin, kami mga minivan users na maayos talaga ang mga ganitong klaseng sasakyan. Tsaka iba yung dating sa amin ng ganyang klaseng sasakyan. Kaya nga, di ba? Ang dami-daming sasakyan. Pero bakit ito yung binili namin? Kasi masaya kami. At yun nga, andito kami para syempre, ano na yung ma-impluwensyahan kayo kung ano yung happiness na nakukuha namin kapag ang minivan ang gamit namin. So, ayun. Tsaka lagi ko nga sinasabi, Tol, na ang minivan ay hindi para sa lahat. Oh. Diba, parang na-imagine mo lang, parang okay magkaroon ng minivan, tapos inaral mo, ang dami mong hinahanap, hindi para sa yung minivan. Sa totoo lang. Kasi kung para sa yung minivan, isang tingin mo lang, alam mo na kagad na parang, gusto ko nito. Gusto ko nito. Ito, ma-share ko lang. Kahit yung pinakaunang beses na yung nagpunta ako kay Dodong, dun sa vlog na yon, sinabi ko ron na una kong naramdaman na parang gusto kong magkaroon ng minivan. Nung napanood ko si Boy P na meron na siyang Watod. Sabi ko,
Hindi, sa laptop ko pala pinanood. Naalala ko yun, nag-PM ka sa akin. Nag-PM ako sa'yo noon, Tol, parang gusto ko yan, Tol, Yun mismo. So, Oo, nung ganun. pagkapanood ko parang sabi ko, parang gusto ko na rin ng ganito. So, alam mo yun, hindi ko inaral ano yung makina, ano yung specs niya, ano yung model, mga ganito, ganyan. Hindi. Kasi once na nakita mo siya, maramdaman mo yun kung connected siya sa'yo. Merong spark na tinatawag. Meron. Kaya nga lagi tayo may bagong spark plug. Tama. Di ba? Para Isa lang sa'yo. Tatlo yata yun. So, akin, sparks plug. Sparks plug. tignan mo tol, hindi siya tumatawa. Hindi siya tumatawa sa mga jokes natin. Bakit ganun? Teacher kasi. Huwag mo itawid dito yun. Low quality humor. Ayan, mag-explain kayo dyan. Mag-explain muna kayo dyan. Oh. Kukunin ko muna yung ibibigay ko kay Boy P. Ay. Ayan, kasi dito tayo tol. Sa Buhay Minivan episodes to, lagi ako may binibigay doon sa mga na-interview ko. Ay, Thank tama, you, thank tama. you. Hindi Thank you. ikaw, na-interview kita. Ay. Wala kang minivan. Oy, thank you na agad ha. Saktong-sakto magbabayad ako ng bills ko ngayon. Oy, walang pera. Ay, wala. Joke lang. Walang pera. O sige, kunin mo muna dyan. Kunin ko muna, Pag-usapan Tol. muna natin siya. Kung anong Ano yan? Yung kukunin niya. Ano yan? Eto tol, Buhay Minivan t-shirt tol. Buhay Minivan exclusive na t-shirt. Ayan. Ito ba yung mga binibigay mo tulad ng mga iba na kapag na-feature sa'yo? Oo, di ba? Naalala mo nung nag-camping kayo ni... Sino yun yung teacher? Yung kaibigan mo, John Engero. Yung John Engero. May suot siyang ganito no. Oo. Kasi na-picture ko na siya eh. Suplado nga yun tol. Tsaka parang di naman pala mabait yun sa totoong buhay. Ganun yun. Ayan tol. Ayan, Buhay Minivan exclusive. Exclusive lang yung t-shirt na to sa mga napipicture sa Buhay Minivan. Pero available yan online, walang exclusive. Oh! Ayan. Tapos sa likod nakalagay, ikaw ang magbasa tol. Buhay Minivan. Totoong tao, totoong kwento, totoong minivan. Ayan. Mayor TV. Oo, kasi alam mo naman, social media, ang daming mga nagko-comment na negative tungkol sa mga minivan. Mga walang muka, mga walang pangalan. Oo. Hindi totoong tao yun. Hindi totoo yung kwento nila. At wala silang totoong minivan. Tayo lang ang meron nun, tol. Ayan, galing sa Isa Sense, available sa Isa Shop. Ayan. Sakto. Tapos ito naman, tol, ay, ayan, Buhay Minivan exclusive na keychain. Galing sa SNY Woodworks yan. Eto, tol. Gusto ko, tol, meron ka rin ito. Enrich yung lalagyan. Hindi nga! Camera yan! Enrich eh. Tol, kailangan mo to. Iyak ako. Huwag maiiyak. Ano ba yan? Ano yan? Sony ba yan? Hindi, tol. A7 trigger. Sombrero to. Ah, sombrero? Galing sa Crown Manila, tol. Parang yung sombrero ni Sir John Engero. Ayan, Crown Manila yan. Oh, ikaw, kulay blue yung sasakyan mo. Ay, oo nga, no? Oo. Ayan, tol. So, hindi ko lang kung nagsusuot ka ng ganyan. Nagsusot Pero, ako ng ganito. pero sana isuot mo. Ayan, mga sombrero ko, tol. Crown Manila yan. Oo. Oo, di ba? Oo. Ang ganda, tol. Ang ganda, hindi. Bigyan mo ng mic. Oo, baka rapper ka ba, tol? Rapper? Bright lights. Oh, Billy Crawford, di ba? Oo, Billy Crawford. Ano reference? Ayan mga kaibigan, Boy First Time, maraming salamat tol. Palakpakan naman natin. Yung kapitbahay, mapalakpak din yan. Ayan, maraming salamat tol. Like and follow kay Boy First Time sa lahat ng platform tol. Ikaw na kung saan ka makikita. Ayun, makikita nyo lang ako sa YouTube. Lahat ng mga van life and travel ko na sa YouTube lang yan, Boy First Time. At meron din naman akong Facebook page. Doon lang ako naglalagay ng mga update ko kung nasan ako. Update lang din kung meron akong upload. So maraming salamat ulit tol. Alam ko, Thank you. napaka-busy mong tao at may biyahe ka pa. Saan ang next na biyahe mo ngayon? Pa-south. Pero bago mag... May Pero naman sa Malolos doon ah. Iniisip ko, city boy ka talaga. Pag sinabing South Supermarket. Okay, so andito pa rin kami. Kasama natin si Sir John Engero, nandun sa may hagdan. Andito si Boy First Time, ang ating guest ngayong araw na ito. Thank you. Siyempre kasama natin si Watod, kasama natin si Bukbok, kasama natin si Netoy, nandiyan lang sa gilid. At kaming lahat dito, ang masabi lang namin sa inyo ay... Huwag kang bibili ng minivan! At isa na namang kwento ng Buhay Minivan ang ating napakinggan. Ngayon nga ay narinig natin ang Buhay Minivan story ng ating kaibigan na si Boy First Time. Ayan, napakaganda. Siguro naman narinig nyo na kung ano ang kinuwento niya. Kaya masasabi ko lang sa inyo ay huwag kang bibili. Tapos ka. Tapos na agad. Hindi.
Siguro naman ay narinig din nyo kung paano niya ikinuwento, kung paano niya in-explain, kung paano binago ng minivan ang buhay ni Boy First Time. Hindi lang yung pagbabago sa buhay na meron ka magagamit na sasakyan, na makakabiyahe ka pag umuulan, pag maaraw, kahit gaano karami yung gusto mong bitbitin ay mabibitbit mo. Kung ilang pasahero man yan ay kaya mo ring isakay sa sasakyan mo. Hindi lang yun. Ano pa? Ano pa? Ano pa ang naging pagbabago sa buhay ni Boy First Time? Nabago ng minivan si Boy First Time maging sa paraan ng kanyang pamumuhay, maging sa paraan ng kanyang pag-iisip. Nare-relax siya, di ba? Dahil sa kanyang minivan. Kumbaga, naturuan daw siya ng minivan kung paano maging malumanay, kung paano mag-relax, kung paano ma-enjoy at maging hayahay ang buhay dahil sa kanyang minivan. Isipin mo yun, sasakyan yun ha. Sasakyan yun. Sasakyan yun. Pero hindi basta sasakyan lang ang naging tulong sa kanya. Yung iba kung saan-saan pa nagpupunta para matutong mag-relax, maging malumanay, maging banayad sa buhay. Pero Boy First Time, hindi kailangan magpunta sa kung saan-saan. Pero literally, dinadala siya sa kung saan-saan ng kanyang minivan. So yung minivan, hindi lang physical ang naiaambag niya sa isang tao. Maging sa kanyang kalooban, emosyonal, spiritual, sa kanyang kaisipan, di ba? So napakagandang ambag, napakagandang lesson na naman ang ating narinig dito sa Buhay Minivan, di ba? So ayan, maraming salamat kay Boy First Time. Again, i-subscribe nyo siya kung gusto nyo makakita ng mga maganda at malalayo na mga adventure with nature, with mga relaxing na voice over galing kay Boy First Time. Ayan, tinatry ko lang na gayahin yung kanyang pagbo-voice over na talagang kala mo ipinag-ehele ka. Ayan, so ganun yung mga klase ng content na pwede nyo mapanood sa kanya. At syempre, kaibigan ko yan. Like and follow Boy First Time sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, sa Telegram. Hindi ko lang kung may Telegram si Boy First Time. Pero, di ba, kahit saan i-follow nyo na si Boy First Time. At syempre, yung kasama natin doon, si Sir John Engero, i-follow nyo na rin yan. Syempre, follow nyo rin si Jumbo. Meron siyang page, tsaka meron siyang channel. Ano yun, Boy? Thank you! Ano nga yun? Yung page mo, tsaka yung channel mo. Billy Jumbo, tsaka Billy Passion. At syempre, yung mga pinamigay natin, yung t-shirt na Buhay Minivan, available yan sa Aprobado, Lazada, Shopee, TikTok, pwede nyo puntahan yan. Yung hanging diffuser galing sa Isa Sense, available yan sa Isa Shop. At lahat ng aming mga paninda, pwede nyo puntahan, mag-walk-in na kayo sa Isa Snack. Available kami sa Unit 11, Danding Building, CJ Santos, Malinta, Valenzuela City. Lahat ng aming mga paninda ay nandyan. Sana pag pumunta kayo, ay nandyan din kami para magkita-kita tayo at magchismisan tayo. Alam nyo ba kung ano yung ginawa ni ano kay ano? Yeah, mga ganyan. Chismisan tayo doon, okay? So ako personally, masaya ako sa mga narinig kong kwento at sa mga natutuwang ko. Dahil syempre, iba pa rin pagka narinig mo yung kwento galing mismo dun sa tao kung paano binago ng minivan ang buhay niya. So shoutout ulit kay Boy First Time at sa lahat ng first timers na tumawid galing kay Boy First Time papunta rito. Hello po sa inyo. Kung kayo po ay first timers at first time nyo dito sa channel ko, mag-comment naman kayo dyan na Mayor TV, ang pogi mo. Pumunta ako dito galing kay Boy First Time. Ayan, okay? So yun yung comment nyo ha. Mayor TV, ang pogi mo. Pumunta ako dito galing kay Boy First Time. Ayan, okay? So this has been another episode of Buhay Minivan, mga kaibigan. Ako pa rin po si Mayor TV. Andito kami ngayon sa tapat ng Pure Gold, Valenzuela. Ito po yung MacArthur Highway. Yung papunta ron, papuntang May Kawayan, Bulacan. Yung papunta ron, papunta naman ng Monumento. Kasama ko po rito si Jumbo. May kasama kaming minivan over there na malapit nyo nang makilala rin. Dito namin ginawa ang kanilang interview. At ang masabi namin sa inyong lahat ay Pure Gold, Valenzuela, baka naman kahit isang branch lang, huwag kang bibili ng minivan! Okay! Ayan. Tara, punta tayong Pure Gold. Tara guys, pakita ko sa inyo. This is my favorite Pure Gold. Pure Gold Valenzuela. Sa Pure Gold, makulay ang buhay. Oh, yata. O sige na, punta tayong Pure Gold. Outro mo na yan, Sisi! Tol, sa tingin mo, paano nakakatulong sa isang tao na ma-upgrade niya yung sarili niya sa pakikipagkita sa kaibigan? Para magkaroon ako ng